Ano na namang problema to? Alin ba ang sinabi ko? Ang hindi mo maintindihan. I told you to reject ang mga hindi gaanong kaimportanteng proposal. Pagalit na singhal ni Kawis sa sekretarya. Pasensya na po, Sir Kawis. Hindi ko kasi ma-reject yung proposal nila dahil pinaghirapan kasi nila talagang gawin yun. Napapikit si Kawis dahil sumagot pa ito. Bakit? Ang akala mo ba ay ang mga natanggap na proposal ay hindi rin sila dumaan sa madugong revision? Do you really think na nakipagbiroan ako rito? Na may backer o favoritism na nangyayari sa kumpanya ko? Alam mo, you're fired. Naiiyak na umalis ang dalaga sa kanyang opisina. Napatingin si Kawis na pumasok sa opisina niya. Bakit umiyak na naman yun? Don't tell me. Nagalis ka na naman ng sekretarya. Let me remind you, Kawis. Pang-15 pasok ko na yan this month. Wala bang tumagal? Hindi na pinansin pa ni Kawis ang panenermon sa kanya ng kaibigan niyang si Nero. Kung sana, mga matitino lang ang binigay mo. Sana tumagal sila, di ba? At total, nandito ka rin naman. Pagkahanap na ako ng iba pang sekretarya. And wait, hindi ka pumupunta rito kung walang problema. May nangyari ba sa kapatid ko? Biglang natauhan si Kawis at pumasok sa isip niya ang dalagang kapatid na si Kyra. Okay, fine. Maghahanap ako ng matino. Lalaki na lang ang bibigay ko sa'yo. And yes, may impormasyon ako tungkol sa kapatid mo. Kaya ako nandito. May nagkagusto na naman doon. Hindi ko na rin naman sila masisisi. Dahil talaga nga namang napakaganda ng kapatid mo. And ang nagkagusto kay Kyra ay isang heartthrob ng school nila. Gwapo, nakita ko ang tsura. At saka mayaman. Anak ng investor dito sa company mo. Mahabang paliwanag ni Nero at may malaking ngiti pang nakaukit sa labi nito nang mapansin nito ang nagkasalubong na kilay ni Kawis. Bata pang kapatid ko, Nero. Give me the info of that boy. Kawis, baka nakakalimutan mo. 17 years old na yung kapatid mo. Malapit na nga yung maging 18 eh. Nako, kung ikaw ang naging kuya ko, talagang lalayas ako sa pader mo. Sobrang higpit mo. Bakit ba kasi hindi mo nalang hayaan ang kapatid mong magkagusto? Bakit hindi mo nalang hayaan si Kyra na pumili ng makakasama niya na hindi ka nagkikisali? Hinila ni Kawis ang kaibigan niya palabas ng opisina niya. Sa susunod na marinig ko ulit ang bibig mo, ban ka na rito sa kumpanya ko. Sinara na niya ang pinto at pinagpatuloy ang ginagawa. Hindi niya hahayaan na masaktan ang kapatid niya dahil lang sa mga kauri niya. Kyra deserve better. At siya ang naghahanap noon para sa kanyang kapatid. Napatigil niya rin sa paghahabol ang binatang yon dahil napagbantaan niya itong tatanggalin niya ang shares ng daddy nito. Mas importante pala ang pera niya kaysa sa kapatid ko. Hindi deserve ni Kyra ang lalaking yun. Natawa si Kawis habang nakatingin kay Nero. Bakit na baka seryoso mo naman yata? May kaibigan na lalaki si Kyra. Hindi na ako nabahala dahil may kaibigan lang naman sila. Pero nalaman ko na lang na nanliligaw siya sa kapatid mo. Nililigawan siya ng kaibigan niya. He is Lander. Medyo mahihirapan ka sa kanya. Tama nga ang sinabi ni Nero. Nahirapan siya kay Lander na paalisin ito sa buhay ng kanyang kapatid dahil nga magkaibigan ang mga ito. Kaya wala nang choice si Kawis kundi ang paimbestigahan ito. Ano? Nahanap mo na ba ang info tungkol sa batang Lander na yun? Nakatayo lang sa harapan niya si Nero at binigay sa kanya ang papel. Kamag-anak niya si Alora, yung ex-girlfriend mo. Napatingin si Kawis kay Nero dahil may pag-iingat ang boses nito. What? Just tell me. Para kang tanga. And Nero, matagal na ako naka-move on sa babaeng yun. Naka-move on na pala. Kaya pala 16 years nang nakakaraan. Wala ka pa rin jowa. Just shut up and tell me. Napatigil si Nero dahil sa seryosong boses ni Kawis. Ito na. Kalma. Hindi mabiro eh. Yung sinasabi mong batang nahihirapan kang patigilin sa panliligaw sa kapatid mo ay nakatira at inaalagaan ng ex-girlfriend mo na si Alora. At si Alora
ay isang guro sa paaralan kung saan nag-aaral ang kapatid mo. Magkatrabaho kami actually. Bakit hindi mo sinabi? Kakalipat lang ba niya? Kunot noong tanong ni Kawis sa kaibigan niya. Matagal na siyang nagtatrabaho. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil mukhang hindi naman importante. Pero ngayong ang binatang inaalagaan ni Alora ay tipo ng kapatid mo, ay ito na siguro ang oras para sabihin ko sa'yo. Pasensya na kung di ko siya nabanggit. Ayoko kasing pinag-uusapan natin si Alora. Mahinang pag-amin ni Nero kay Kawis. Tumango si Kawis at bumalik na sa trabaho. Makakaalis ka na. Nag-overthink ka na naman. Napaangat siya ng tingin dahil sa sinabi ni Nero. Sabihin mo sa akin lahat ng nasa isip mo. Saglit na natahimik si Kawis. Paano kung inutusan niya si Lander na lumapit kay Kyra para saktan ang kapatid ko? Paano kapag plano nilang dalawa to? Napapansin kong gusto ng kapatid ko ang binatang yun at ayaw kong masaktan siya. You mean, ayaw mong masaktan kayong dalawang magkapatid sa parehong dugo? Nasaktan ka ni Alora at natatakot kang baka masaktan ni Lander si Kyra? Ganun ba, Kawis? Unti-unting tumango si Kawis para sabihin na tama ito. Kaya nga nag-iimbestiga ka tungkol sa binatang si Lander, di ba? Gusto mong malaman kung maayos ba siya sa kapatid mo, kung totoo ba ito kay Kyra. Kawis pare, hindi dahil hindi naging magandang wakas niyo ni Alora, ay ganoon na rin ang magiging wakas ni Lander at Kyra. Tumango si Kawis. Huwag kang mag-alala, kikilalanin kong binatang yun. Nang umalis na si Nero para mag-imbestiga, ay hindi mapakali si Kawis, kaya kinabukasan ay siya na ang sumundo sa kanyang kapatid. Napabagal ang lakad niya nang mapansin na kausap ni Kyra si Lander at tumatawa siya habang nakatingin sa matangkad na babae. Alam ni Kawis kung sino ito dahil kahit sa ilang taon na ang nakalipas simula nang maghiwalay sila, alam niyang ito ang babaeng minahal niya. Kuya? Kuya Kawis? Kumuway si Kyra nang mapansin siya nito. Tumikhim si Kawis at kinalma ang sarili. Tara na. Siya sa teacher. Alora po pala, kuya. Saglit na tumingin si Kawis sa pinakilala ni Kyra bago siya tumango. Nice to meet you, Alora. Tara na, Kyra. May pupuntahan tayo. May pupuntahan din kami. Napatigil si Kawis sa sinabi ni Alora. What? Kumunot ang noo niya. I'm sorry kuya, hindi ko nasabi sa'yo. Pupunta kaming mall, may bibilhin kami sa bookstore. Then, magsha-shopping lang din kami. Paliwanag ni Kyra. Sumama ka na lang sa amin. Nauna nang naglakad paalis si Alora. Walang choice si Kawis kundi ang sumunod sa mga ito at sumama. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanyang kapatid. Nabalitaan kong nagkasama kayo ni Alora sa pagsha-shopping. Pag-aasar ni Nero na mukhang alam na nito ang nangyari kahapon. Bakit hindi ka tumanggi? Sumama ka bigla. Don't tell me. May epekto pa rin sa'yo si Alora. Kaya madali kanyang napapasunod at nauutusan. Imagine, isang bilyonaryo sumama sa shopping ng kapatid niya. Kasama ang manliligaw ng kapatid niya at isang guro na ex-girlfriend niya. Idala-dala ang maraming shopping bag sa kamay niya. Under Bisaya ka rin pala, Kawis. Sinamahan ko lang ang kapatid ko. Masyado kang issue. Kunwari sinamahan si Kyra para bantayan. Pero gusto lang naman makasama si Alora. Kapag hindi ka tumigil, itatapon kita sa building na to. Kutay-kutay yung katawan mo na makikita nila sa ibaba ng 10th floor na to. Napatahimik si Nero sa pang-aasar sa kanya dahil sa kanyang pagbabanta. Mas lalong humigpit ang pagbabantay ni Kawis sa kanyang kapatid. Kung dati ay ibang tao ang inuutusan niyang magbantay kay Kyra, ngayon ay siya na mismo. Seryoso kuya? Pati mga gagawin ko dapat alam mo? Natawa na lamang si Kyra sa inaakto ng kuya niya. Bakit ba? Remember, hindi mo sinabi sa akin na may lakad pala kayo ng Lander na yon at ng teacher. Nakalimutan ko kuya, okay?
nawala sa isip ko. Saka ko lang naalala nung sinabi na niyan at nandun ka na. Hindi ko naman talaga gusto maglihim sa'yo. Nakalimutan ko lang talaga. Ngunit, hindi pa rin nagpapigil si Kawis. Hatid sundo na niya ang kanyang kapatid at alam na niya ang schedule nito sa lahat ng subject. Kung may project man, ay tagabantay siya. Masyado ka yatang humigpit sa kapatid mo. Napatingin si Kawis sa daddy niya. May maniligaw po, Dad. Ano naman ngayon kung may maniligaw na? Dalaga ng kapatid mo. Wala namang masama roon. Hindi ba sa kanyang edad ay may girlfriend ka na rin? Ano ang pangalan ng girlfriend mo? Aurora? Kumunot ang noo ng daddy niya at bigla nag-isip. Alora po, Dad. Ayun, Alora pala. Siya lang ang naging girlfriend mo, di ba? Siya yung una at mukhang siyang magiging wakas. 42 ka na, pero wala ka pang asawa. Dad, wala na po akong planong mag-asawa. Hindi ba kay tagal na simula nung naghiwalay kayo? Mukhang more than 17 years nang nakakalipas. Napakabata mo pa noon, nasa 20s ka pa. Pero hindi ka pa rin naghahanap ng iba. Umaasa ka pa rin bang babalik siya? Kumunot ang noo ni Kawis sa tanong ng daddy niya. Bakit ko naman aasahan ang pagbabalik ng isang cheater? Dad, alam mo, kung saan man siya masaya, doon na siya. Kung single man ako hanggang ngayon, ay wala nang kinalaman doon si Alora o sa paghiwalay namin dati. Umalis na roon si Kawis dahil mukhang mangungulit na naman ang daddy niya. Delikado, hindi ko kayang mapaalis si Lander. Wala man lang kinatatakutan o tinatagong baho ang batang yun. Mahirapan akong paalisin siya dahil best friend siya ng kapatid ko. Wala ba silang friend code katulad sa ating mga bro code? Friend code like bawal na ma-in-love sa isa't isa. Wala ba silang ganun? Paulit-ulit na tanong ni Kawis sa kaibigan. Mas maganda nga kung ang makatuluyan ng isang tao ay ang best friend niya. Kasi nga, mas kilala nila ang isa't isa. Totoo ang mga ito at komportable sila. Honestly, wala naman akong nakikitang mali kay Lander. Magandang grades niya, magalang na bata, mabait, at napapasaya niya si Kyra. Wala akong nakikitang posibilidad na sasaktan niya ang kapatid mo. Pahayag naman ni Nero. Wala nga rin ako nakitang sign noon na hindi ako sasaktan ni Alora. But look, hindi ba pinagpalit ako at niloko niya ako? Hindi ba nag-cheat siya? Ngayon, Nero, sabihin mo sa akin kung wala ka uling nakikitang posibilidad na sasaktan niya ang kapatid ko. Napatampal na lamang si Nero sa kanyang noo. Si Kyra at Lander ang pinag-uusapan natin. Hindi ikaw at si Alora. At saka Kawis, magkaiba kayo ng kwento ng kapatid mo. Hindi dahil nangyari sa'yo yon, ay mangyayari rin sa kanya. Natigilan si Kawis sa sinabi ni Nero. Pero hindi pa rin niya matanggap na may koneksyon kay Alora ang nanliligaw sa kanyang kapatid. Baka manloloko rin ito katulad ng ex niya. Basta. Magpo-focus na muna ako sa kapatid ko. Kaya ikaw na muna ang mag-handle ng kumpanya ko. Hoy Kawis, baka nakakalimutan mo na teacher ako at hindi businessman. Agad na reklamo ni Nero. Businessman ka, naging teacher ka lang dahil inutusan kita. Pakihandle muna tong kumpanya habang ang focus ko ay nasa kapatid ko at sa manliligaw niya. Pahayag naman ni Kawis. Ang sabihin mo, habang ang focus mo ay na kay Alora, you want her back. Ito na nga, magtatrabaho na. Kung nakakamatay lang ang tingin mo, kanina pa ako nakaandusay. Shoo na, umalis ka na. Saad ni Nero. Saan ka pupunta? Agad na tanong ni Kawis sa kapatid niya nang aalis na sana ito sa bahay pagka-uwi niya. Sa house po ni Teacher Alora, may project po kaming gagawin ni Lander. Project? Baka nakakalimutan mo na. Dumaan din ako sa pagiging bata. At project ang unang dahilan ko para makatakas at makasama ang girlfriend ko. Nagka-girlfriend ka po, kuya? Nanlaki ang mata ni Kyra. Gulat na gulat sa nalaman. Never mind.
Sasama ako kung saan ka man pupunta. Kapag may ibang lakad ako, bodyguard ang pinapasama mo sa akin. Pero ngayon sa bahay ni Teacher Alora, ako pupunta? Ikaw mismo ang sasama? Umamin ka nga kuya, crush mo si Teacher Alora no? Kung ang pagsama dahil gusto mo malaman kung single pa ba siya, ako nang sasagot, opo, single pa po si Teacher Alora. Pang-aasar ni Kyra sa kuya niya na masama na ang tingin sa kanya. Hindi ko crush. Ang teacher mo na yon. Binabantay lang kita laban kay Lander. Akala ko ba best friend mo lang yun? Crush pala. Nanliligaw pa. Hindi ka talaga mahilig magsabi sa akin no? Ay sus kuya, nagtatampo si kuya. Hindi ko sinasabi sa'yo dahil alam ko namang malalaman mo rin. Kahit saan ako magpunta, may mga matang nakabantay sa akin. Wala nang nasabi pa si Kyra nang inihatid siya ni Kawis sa pupuntahan niya. Wala siyang choice kundi ang isama ang kuya niya. Bakit kasama mo ang kuya mo? Tutulungan niya ba tayo sa project natin? Bulong ni Lander kay Kyra nang mapansin nitong kasama niya si Kawis. Gustong sumama hayaan mo na. Para rin tumigil na sa pagdududa. Nandito lang naman talaga ako dahil sa project. Tapusin na natin. Napatingin si Kawis kay Kyra at Lander na nagsimula na sa pag-uusap tungkol sa project. Nakaharap ang dalawa sa laptop nito. Pero ang ikinakunot ng noo ni Kawis ay ang sobrang lapit at dikit ng dalawa. Kawis, pahelp nga ako rito. Akmang lalapit si Kawis sa dalawa nang bigla siyang tinawag ni Alora. Napatingin si Kyra sa kanya bago ngumiti. Napanguso siya at pumunta sa kusina kung nasaan si Alora. Bakit? Masungit niya itong hinarap. Alam mo naman kung paano mag-bake, di ba? Kulang ako sa ingredients kasi nakalimutan ko. Mag-grocery tayo. Tapos, gumawa ka ng chocolate cookies para sa snack ng dalawang bata. Kumunot ang noo ni Kawis pero wala rin siyang nagawa kundi ang pumayag at sumama kay Alora sa pagbili ng mga kulang. Siya lang naman kasi ang may alam sa ingredients. Tumagal sila ng ilang oras sa pagbili ng mga kakailanganin dahil nagtatalo pa silang dalawa. Pati sa pag-bake ay hindi pinalampas. Ayusin mo kasi ang shape. Saka ang toppings, Alora. Napaka-perfectionist mo naman. Kakainin lang din naman nila to Masisira rin ang sinasabi mong shape. At saka, hindi rin naman nila ito mapapansin. Nang maluto na ang cookies, ay binigay nila ito sa dalawang batang nag-aaral. Tumigil na muna kayo dyan. Snack muna. Cookies? You bake this, kuya? Bakit hindi perfect ang circlet na to? Agad na reklamo ni Kyra habang nakatingin sa cookies. Nagkatinginan sina Kawis at Alora. I told you. May panunumbat na sabi niya kay Alora dahil hindi ito nakinig sa kanya. Mahina naman itong natawa at napailing. Magkapatid nga kayo. Nang makauwi silang dalawa ni Kyra, ay napatigil si Kawis nang mapansin na hindi niya nabantayan si Kyra. Dahil nga, mas nagsasama silang dalawa ni Alora. Next time, hindi na ako magpapadala sa babaeng yun. Sumpa ni Kawis sa sarili. Bumalik doon si Kyra kinabukasan para tapusin ang project nila. As usual, sumama pa rin si Kawis para bantayan ang kanyang kapatid. Anong gusto niyong snack? Tanong ni Alora sa dalawa. Pancake? Patanong na sagot ni Kyra at siniuko pa si Lander para hingin ang opinyon nito. Kung ano sa'yo, doon na rin ako. Napangiti si Alora at tumango. Okay, so pancake tayo. Ikaw, Kawis. Kahit ano. Nagkibit balikat lang ito habang seryosong nakatingin kay Lander at Kyra. Walang pagkain na kahit ano. Masamang tinignan ni Kawis si Alora dahil sa naging sagot nito. Samahan mo na lang ako. Ayoko. Tara na. Ayoko nga. Bakit bang tigas ng ulo mo? Tumayo si Kawis at inis na hinarap si Alora. Napatayo sa gulat si Kyra dahil sa inakto ng kuya niya. Kuya! Nakakainis na kasi ang babaeng to
Akala mo, Laura, hindi ko napapansin ang totoong pakay mo. Pinipigilan mo ako. Hindi kita pinipigilan. Mahinahon siyang hinarap ni Alora. Napapansin ko ang pagharang mo sa akin. Ano bang gusto mo, Alora? Puno ng galit na saad ni Kawis habang kaharap si Alora. Ako ba yung humaharang, Kawis? Hindi ba halatang pinagpagitnaan mo ang dalawang bata? Gusto ni Lander si Kyra. At alam mo na gusto rin ni Kyra si Lander. Pero bakit mo pinipigilan ang dalawa? Bakit mo pinipigilan si Kyra na maranasan ng magmahal? Minsan lang tayo maging bata, Kawis. Kaya nga dapat sulitin natin ang mga sandaling yon para kung sakali sa pagtanda natin ay wala tayong mapagsisihan. Mahinahong paliwanag ni Alora. Ayoko si Lander. Para sa kapatid ko. Magkadugo kayo, di ba? Lumalatay sa dugo niya ang pagiging cheater niyo. Paano kung pati si Kyra ay mabiktima niyo? Kaya ayaw ko sa kanya para kay Kyra. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Si Kyra ang pipili ng taong mamahalin niya. Hindi ko hayaan na masaktan at maloko niyong kapatid ko. Hindi ba sapat na nasaktan mo na ako, Alora? Kailangan ba pati si Kyra ay masali sa kabaliwan na to na pasimuno mo? Oh gosh, Kawis. Matagal na yon. Kung naghiwalay man tayo, kwento natin yon. Hindi nila kwento. Ikaw pa nga ang nagturo sa akin, di ba? Na magkaiba ang kwento ng lahat. Bakit kung makapagsabi ka na nagloko ko ay may matibay ka ng ebidensya? Meron ba? Maangas na hinarap siya ni Alora. Yung pag-amin mong nagloko ka, hindi ba yun matibay na ebidensya? Sigurado ka bang nagsasabi ako sa ng totoo nung araw na yon? Na hindi man lang ba pumasok sa isipan mo na baka nagsisinungaling lang ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Alora. Ganon ka lang ba kadaling maniwala? Wala ka man lang bang pagdududa na naramdaman? Naniniwala ka ba talaga na kaya kitang lokohin? Ano bang ibig mong sabihin na binabawi mong sinabi mo noon? Akala mo, maniniwala pa ako sa'yo. Matagal na tayong hiwalay, Alora. At matagal na rin kitang nakalimutan. Napailing na lamang si Kawis bago umalis doon. Mabilis na lumapit si Kyra at hinila pa si Lander palapit kay Alora. Teacher, ikaw ang ex ni Kuya? Napasigaw pa si Kyra sa gulat. Gulat na gulat? Natatawang tanong niya sa dalaga. Siyempre, pero paano ka naging ex ni Kuya? 42 years old na yun. Kumunot ang noo ni Kyra. 42 years old lang ang kuya mo. Akala ko nasa 30s pa. Agad na komento ni Lander. Well, hindi niya naman ito masisisi dahil talaga namang mukha pang bata ang kuya niya. Kung 42 years old si Kawis, 40 years old ako. Hindi malayo ang edad naming dalawa. Pag-amin ni Alora. 40 ka na? Akala ko teacher nasa 20s ka pa. Diyos ko, parang ma-high blood bigla ako sa mga matatanda ngayon. Ang babata pa ng muka. Napahawak si Kyra sa kanyang dibdib. Pero sabi sa akin ni Daddy, almost 17 years nang single si Kuya. It means, matagal nang naging kayo? Noong kabataan niyo pa? Tubango si Alora. High school pa lang kami, noong naging kami. Strict ang parents ko, kaya minsan tumatakas kami. Umabot ng ilang taon ang pagsasama namin. Mga 8 years naging kami. Tapos, naghiwalay kami. Katulad ng kuya mo, 17 years din akong single. Hindi ka pa ba nakaka-move on sa kanya? Maamong tanong ni Kyra. Tignan mo nga ang kuya mo, artistahin di ba? Sinong makakalimot niyan? Tanga ka na kapag pinakawalan mo pa. May pait na humahalo sa boses ni Alora dahil parang pinaparinggan niya ang sarili sa mga sinabi. Halatang umiiwas si Kawis kay Alora dahil minsan lang itong tumingin sa guro at hindi ito nakikipag-usap na para bang isang hangin lang ito sa gilid. Bakit magkatabi ang dalawang to? Kumunot ang noo ni Kawis habang nakatingin kay Lander at Kyra na magkatabi
at nagtatawanan sa bench. Magkalayo dapat sila. Mga 5 meters apart. Akmang lalapit na si Kawis nang mapansin niya si Alora na lumapit sa dalawa at pumagitna. Nandito si Kawis. Iyan ang narinig niyang sinabi ni Alora na halatang pinarinig sa kanya. Nangaasar pa atang babaeng to. Lumapit si Kawis sa kanila. Tara na, Kyra. Huminto siya sa harapan ng kanyang kapatid. Tara na. Marami pa akong gagawin. Nauna na siyang naglakad paalis. I gotta go. Bye, Teacher Alora. Bye, Kuya naman. Hindi natapos ang pagpapaalam ni Kyra kay Lander nang tinakpan na ni Kawis ang bibig niya para pigilan, kaya pinalo niya ang kamay nito paalis. Kinabukasan, nakipagkita si Kyra kay Alora dahil may naisip siyang plano para naman lumambot na kahit konti ang kuya niya. Wala namang mawawala kung gagawin nila ang kanyang binabalak. Bakit ba tayong makita na para bang may relasyon tayong lihim? Pagbibiro ni Alora dahil sa pinakasulok na bahagi sila ng hardin, nagkitang dalawa. Ewan ko kay kuya mas mahigpit siya. Hindi naman siya dating ganito. Parang kulang yata sa tamis at romance ang buhay niya. Teacher, mahal mo pa naman si kuya, di ba? Dahan-dahang tumango si Alora bilang sagot. Kung ganon, may mission tayo. O plan, paibigin ulit si kuya. Napalunok si Alora sa pinaplano ni Kyra. Parang mahirap yan. Nako teacher, alam kong mahirap. Pero kapag mahal mo, magtitiis ka. Kapag mahal mo, gagawin mo ang lahat. Matanggap lang kayo. Magbalikan lang kayo. Saka maswerte rin tayong apat kapag nagtagumpay tayo, teacher. Magbabalikan kayo. Magiging masaya naman kami ni kuya. Pati rin ikaw. Tapos, matatanggap na niya si Lander at hahayaan niya na ako. Kailangan lang ng konting tamis sa buhay niya. Nagplano sila ng gagawin. Walang nagawa si Alora kundi ang sumang-ayon at makinig sa mga plano ni Kyra. Nang sinundo ni Kawis si Kyra, ay ginawa na ni Alora ang plano nila. Masaya niyang sinalubong si Kawis. Hi Kawis, ang gwapo natin ngayon Kumunot ang noo ni Kawis dahil sa sinabi niya. Araw-araw akong gwapo, Alora. Napangiwi si Alora dahil sa mataas na kumpiyansa ni Kawis sa kanyang sarili. Kahit na anong gawin ni Alora, ay nababara siya ni Kawis na para bang inutusan ni Kawis ang puso nito nga maging sarado sa kanya. Hindi ko talaga kaya, Kyra. Kahit anong gawin ko, umiiwas siya. Na hindi nga niya hinahayaan na magkasama kaming dalawa lang, kahit saglit. Pag-amin niya kay Kyra dahil nahihirapan na siya kay Kawis. Hindi naman ito ganito dati. Pero tama nga naman ang lahat na ang tao ay nagbabago. Ibig sabihin niyan, teacher, natatakot siyang magkagusto sa'yo, kaya umiiwas siya na kahit anong gawin mo. Isa na sa ebidensya ay ang sinabi mong ayaw niyang magkasama na kayong dalawa lang. Pero nahihirapan na ako. Sinasarado niya ng puso niya sa akin. Baka nga, imposible pa na siya mismo ang lumapit sa akin. Akong bahala, teacher. Huwag kang mag-alala. Kumindat si Kyra kay Alora. Kahit na hindi maintindihan ni Alora ang ibig sabihin ni Kyra, ay hinayaan niya na lang ito. Huminga ng malalim si Kawis at pinuntahan ang kwarto ni Kyra. Napauwi siya kaagad dahil sa nalaman na ginawa ng kanyang kapatid. Kumatok siya sa kwarto nito at pumasok sa loob. Ano yung nalaman ko? Hinalikan mo raw si Lander. Sarap pa talaga ng maraming tao. For fuck's sake, Kyra. Bakit mo sinagot ang maniligaw mo? Hindi ko pa naaprubahan yung taong yon. Kailangan ko ba talagang humingi ng permiso palagi sa'yo? Kailangan ba talagang dumaan ang lahat ng maniligaw ko sa'yo? I let you handle them dahil ayaw ko sa kanila. Pero ngayon gusto ko si Lander. Please, just get out of the picture. Hindi nga pinapakialaman ni Daddy ang love life ko.
Bakit ba kung umakto ka parang ama kita? Hindi ako nagrereklamo sa lahat ng gusto mo, kuya. Sinusunod pa nga kita. Pero bakit kailangan ako lagi ang mag-adjust? Nasasakal na ako sa'yo, kuya. Natahimik si Kawis sa mga sinabi ni Kyra. Ramdam niya ang paninikip ng dibdib niya bago siya walang ingay na umalis ng bahay. Gabi na. Bakit nandito ka pa sa opisina mo? Wala ka bang planong umuwi? Pagpapaalis sa kanya ni Nero. Nakakasakal ba talaga ako? Tinatanong pa ba yan? Siyempre oo. Natawa si Nero pero napatigil nang mapansin na wala sa mood si Kawis. Bakit? May nangyari ba? Sinagot na ni Kyra si Lander. Hindi ako pinakinggan ng kapatid ko at sinuway niya ako. Wow! Congrats kay Kyra! Dalaga na! Wow! Congrats kay Kyra! Dalaga na! Ngunit napatigil sa pang-aasal si Nero nang mapansin na masama ang tingin na binukol ni Kawis sa kanya. Wala kang kwentang kausap. Bahala ka dyan. Umalis na lang doon si Kawis dahil wala siyang mapapala sa kanyang kaibigan. Umaga na nang umuwi si Kawis. Nagpalipas na lang siya ng gabi sa isang hotel bago umuwi. Umalis na si Kyra. Papuntang school. Ako nang naghatid. Wala ka kasi. May problema ba kayong magkapatid? Agad na lumapit sa kanya ang daddy niya nang mapansin siya nitong nakatambay sa dining area. Hindi na sinagot ni Kawis ang tanong nito bago siya kumain ng tahimik. Masyado ka na kasing mahigpit. Hayaan mo namang ma-experience ng kapatid mo kung paano ang pag-ibig sa henerasyon nila. Kung masaktan man siya, hindi naman tayo mawawala sa kanyang tabi para damayan siya, Kawis. Hayaan mo na si Kyra sa buhay niya. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hindi natin siya gagabayan. Hayaan na lang natin kung ano gusto niyang gawin. Pero itatama natin sa mga pagkakamaling magagawa niya. Mahinahon siyang kinausap ng daddy niya tungkol kay Kyra. Natatakot ka bang matulad si Kyra sa'yo? Natatakot ka bang masaktan din siya ng mga kalahi ni Alora? Anak, hindi mo alam ang totoong nangyari kay Alora. Pumunta siya rito sa bahay at binalikan ka. Nagpantig ang tenga ni Kawis sa nalaman. Pumunta siya? Bakit? Hindi ko rin alam. Nagkibit balikat na lang ito bago siya iniwan na roon. Bakit ako ang nilapitan mo? Bakit hindi mo puntahan si Kyra sa classroom niya? Hindi mo ba alam? Pero imposibleng hindi. Halos lahat yata ng tungkol sa kapatid mo alam mo. Pumunta si Kawis sa paaralan at si Alora ang nilapitan imbes na pumunta sa classroom ni Kyra para silipin ang kapatid. May next classroom ka pa ba? Wala na. Tapos na ang shift ko. Saktong-sakto dahil may pumalit na sa akin sa oras na to. Bakit? May kailangan ka? Labas tayo. Libre ko. Tumaas ang kilay ni Alora bago ito ngumiti. Sige, saglit lang. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Naghintay si Kawis ng ilang minuto bago lumabas si Alora. Saan tayo pupunta? Sa lugar natin. Halatang natigilan si Alora dahil napahinto ito sa paglalakad. Sa lupa nating dalawa, kung saan balak nating magtayo ng bahay at doon bumuo ng pamilya. Bakit mo naman ako dadalhin doon? Napalunok si Alora. Ngunit nanatiling tahimik si Kawis hanggang sa makarating sila sa malawak na lupain na wala pa rin nakatayo na kahit na ano. Sumandal si Kawis sa kotse niya habang pinagmamasdan si Alora. Ito ang sinayang mo. 17 years. May bahay na siguro to. Baka nga, may 3 o 5 na tayong anak. Napalunok si Alora at napaiwas ng tingin nang mapansin niyang naluluha siya. Nagloko ka. Pero bakit hindi ka masaya? Dapat, masaya ka. Nagtagumpay kang saktan ako. Nagtagumpay kang makawala sa pagkakatali sa akin. Bakit 17 taon nang nakararaan ay wala ka pa ring pamilya? I wish you well, Alora. Gusto kong maging masaya ka.
kaya kita pinakawalan. May anak o asawa ka na sana ngayon, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Sinayang mo ang kalayaang binigay ko sa'yo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Kung pwede lang akong bumalik sa dati, babaguhin ko ang desisyon at pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal at magandang buhay na may bibigay mo sa akin. Pero huli na. Tapos na. Wala na. Wala nang dapat pang pagsisihan. Napayo ko si Alora at tumango. Hindi niya mapigilan ang mapahigbi. Tumalikod siya kay Kawis para hindi na tumakita ang sakit sa mga mata niya. Ngunit hinila siya ni Kawis at niyakap ng mahigpit. Sakalang bumalik kay Alora ang lahat, na hanggang ngayon ay ang bisig pa rin ni Kawis ang kanyang pahinga. Ituloy mo ang bahay. Lumayo si Alora kay Kawis at tinuyo ang mga luha niya. Para saan pa? Para sa sarili mo. Sarili mo naman ang isipin mo ngayon, Kawis. Gawin mo to para sa sarili mo. Buuin mo ang bahay na to para sa sarili mo. Gawin mo ang lahat para sa'yo. Walang masamang piliin ang sarili, kahit minsan, Kawis. Kumuha ng blanket si Kawis sa kanyang sasakyan at nilapag ito sa medyo madamo na bahagi ng lupa. Kumuha siya ng pagkain na nakatago sa likod ng sasakyan bago ito nilapag sa nakalatag na blanket. Halika rito. Paanyaya niya kay Alora. Pinaghandaan na. Umupo si Alora sa kanyang tabi. Gusto mo bang pag-usapan natin ngayon si Kyra? Nalaman kong hindi kayo nagpapansin ng dalawa. Nalaman ko kasing sinagot na niya si Lander na hindi ko man lang nalaman. Nagulat nga rin ako eh. Hindi ko in-expect na sasagutin niya si Lander. Pero akala ko alam mo kasi hindi naman siya gumagalaw na wala ang payo mo, diba? Kumuha ng grape si Kawis at sinubo ito kay Alora na halatang nagulat. Pero kinain pa rin ito ang binigay ni Kawis. Hayaan mo muna. Gusto niya eh. Napabuga ng hangin si Kawis at humiga habang nakaunan sa braso nito. So, anong gagawin mo? Humiga rin si Alora sa tabi niya. Hayaan siya sa gusto niya. Sagot ni Kawis at ininat ang braso nito at pinaunan kay Alora na ginawa naman ng dalaga. Galit ka sa kanya? Napangiti si Kawis at napailing. As if naman kaya ko magalit sa kapatid ko. Pero bakit umiiwas ka sa kanya? I give her the freedom she want. Pero hindi ko itatanggi na hindi ako nasaktan nung sinabi niyang pinapakialaman ko siya. Sinabi niya yun? Napaupo si Alora at gulat na napatingin kay Kawis. Natawa si Kawis at hinila pahiga pabalik si Alora. Ang OA ng reaksyon ah. Ang bait kasi ng batang yun. Hindi ko nga alam kung kaya bang magalit. Nakangiti yun palagi. Pagsasabihin ko ang batang yun. Napangiti si Kawis at tinakpan ang mukha ni Alora gamit ang palad niya. Ano ba? Pinalo ni Alora ang kamay ni Kawis paalis sa mukha nito. Hayaan mo muna si Kyra. Minsan lang yun. Magdesisyon na siya lang. Nang masyado nang dumilim, hinatid na ni Kawis si Alora pauwi. Maga ka pa bukas. May klase ka pa. Tipid nang umiti si Alora at tumango. Thank you for today. Tumango si Kawis at pinanood ang pagpasok ni Alora sa bahay nito. Ilang linggo na naging busy si Kawis sa trabaho para pumawi sa mga araw na wala siya. Mukhang nag-enjoy ka sa date niyo ni Alora. Masamang tinignan ni Kawis si Nero dahil sa walang tigil sa pang-aasar nito. Ilang linggo nang nakakaraan yan ah. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Tanong ni Kawis. Sino bang makaka-move on? Sinundo mo lang naman si Alora sa paaralan para lang mag-date kayo. Napailing na lamang si Kawis dahil sa pagiging tsismoso ng kaibigan niya. Kinagabihan ay pagod na umuwi si Kawis kaya nakatulog kaagad siya pagpasok niya sa kanyang kwarto. Nagising siya kinabukasan
nang may nakayakap na sa kanya. Kyra, Sinilip niya ang mukha ng kapatid na nakayakap sa kanya. bakit ka nandito? Umiiyak ka ba? Naghiwalay ba kayo ni Lander? Nag-aaway? Umiling si Kyra at mas lalo siyang niyakap. Kahit na nagtataka, ay niyakap niya rin pabalik ang kanyang kapatid. Sorry kuya, huwag ka nang magalit, please. Hindi ako galit. Naging busy lang ako sa work dahil maraming mga gawain. Umiiyak ka ba dahil sa akin? Umupo ang kapatid niya at tinignan siya. Hatid mo ako sa school. Pagmamaktol nito na ikinatawa ni Kawis. Mag-busy ka na. Pati-hatid na kita. Masayang umalis si Kyra sa kanyang kwarto. Tumayo na rin si Kawis at naligo na. Tara na, Kyra. Napatingin si Kawis sa daddy nila. Ako nang maghahatid sa kanya, Dad. Gulat itong napatingin kay Kawis. Bati na kayo? Mabuti. Sige, ikaw nang maghatid. Umalis ito at iniwan silang dalawa sa labas. Kaya siya na ang naghatid sa kanya sa paaralan. Nagkasalubong ang kilay ni Kawis nang mapansin niyang nakatayo sa harap ng gate si Lander. Lagi ba niyang ginagawa yan? Nguso niya kay Lander. Dahan-dahan na tumango si Kyra. Thank you kuya. Humalik ito sa kanyang pisngi bago lumabas sa kotse. Pinagmasdan niya ang dalawa. Masayang lumapit si Kyra kay Lander. Napatingin si Lander sa kanya at bahagyang yumuko nang mukhang naikwento ni Kyra na siya ang humatid. Pumasok na siya sa trabaho. Pagkatapos ay pumunta sa paaralan para sunduin ang kanyang kapatid. Nakita niyang masayang nag-uusap ang dalawa kasama si Alora. Si Alora ang unang nakapansin sa kanya bago alinlangan itong ngumiti. Ngumiti naman siya rito at tumango ito. Tara na, Kyra. Teacher Alora, hatid na kita. Napakunot ang noo ni Kawis nang mapansin niyang may lumapit na isang guro kay Alora at niyaya ito. Napatingin si Kyra kay Kawis bago ngumiti. Sige na teacher, sumabay ka na sa kanya. Sa amin na lang sasabay si Lander. Masamang tinignan ni Kawis ang kanyang kapatid, ngunit ngisi lang ang sinagot nito. Sige, thank you Kyra. Tara. Tumayo na si Alora at umalis na ang dalawa. Tahimik lang na hinatid ni Kawis si Lander at Kyra bago siya bumalik sa kanyang trabaho. Oh, bakit mukha kang bad trip? May nangyari ba? Di ba maayos na kayo ni Kyra? O baka naman, nagsiselos ka dahil may naniligaw na kay Alora. Pinigilan ni Kawis ang sarili niyang itapon ang laptop sa kaibigan. Alam kong curious ka. So yeah, nanliligaw ito kay Alora. Pumayag si Alora na manligaw ito. Ang weak naman ng kaibigan ko. Napaka-slow gumalaw. Naunahan ka na tuloy. Baka saka mo lang ma-realize na mahal mo pa pala si Alora kung kailan ikakasal na to. Ayaw kong samahan ka while saying itigil ang kasal. Baka gusto mong itigil ang paghinga mo. Ang ingay. Umalis ka nga. Pagtataboy niya kay Nero. Ngunit ang akala ni Kawis ay baka hindi seryoso ang lalaking iyon kay Alora. Pero araw-araw niyang nakikitang magkasama ang dalawa sa tuwing hinahatid at sinusundo niya ang kapatid. Bakit? Nagsiselos ka? Bakit hindi mo agawin? Naniligaw pa lang naman yun. Gulat na napatingin si Kawis sa kanyang kapatid dahil sa sinabi nito. Rinig naman niya ang mahinang pagtawa ni Lander mula sa likod ng sasakyan. Sa pagkakaalam ko, mukhang sasagutin na ni tita ang maniligaw niya ngayon. Baka gusto mong pigilan at umamin. Alam ko kung nasaan sila ngayon. Sabi ni Lander. Pakialamero ka. Tinatanong ba kita? Pagsusungit niya kay Lander dahil sa sinabi nito, pero tinawanan lang siya ng binata. Ikaw bahala. Baka gusto mong dagdagan pa ang 17 years na maging single ka. Nag-appear sina Lander at Kyra na mas ikinainis lalo ni Kawis dahil mukhang pinagkakaisahan siya ng dalawa. Wala mang sinasabi si Kawis ay bigla na lang siyang nakatanggap ng text galing kay Lander
at sinabi ang address kung nasaan ngayon si Alora. Mukhang nalaman nito ang number niya kay Kyra. Alora, Napansin na lang niya ang sariling pinuntahan si Alora at tama nga na magkasama ang dalawa. Alora, may sasabihin ka, di ba? Napatingin si Alora sa kasama nito bago tumingin ulit kay Kawis. Oo. Ang sasabihin ko ay… Mahal kita. Napatigil si Alora sa gulat at napatingin kay Kawis dahil sa pag-amin nito. Huwag mo siyang sagutin. Mahal kita, Alora. Mahal pa rin kita. Hindi ko siya sasagutin. Papatigilin ko siya sa panliligaw sa akin. Umalis na ang lalaki dahil sa sinabi ni Alora. Sabay na napatingin si Alora at Kawis sa bandang madilim kung saan nakarinig sila ng malakas na pagtawa. Lumabas si Lander at hinarap silang dalawa. Congrats! Hindi na kayo single na dalawa. Nagkangiting tinapik ni Lander ang balikat ni Kawis bago umalis na. Bakit? Anong sinabi ni Lander? Napalunok si Kawis at unti-unti siyang nalinawan sa ginawa ni Lander. Sinabi niya ngayong araw mo daw sasagutin ang manliligaw mo. At kung mahal pa raw kita at ayaw kitang mawala, ay sabihin ko na sa'yo bago pa mahuli ang lahat. Natawa si Alora dahil sa nalamang pinaggagawa ni Lander. Ang batang yun talaga? Pero seryoso ako, Alora. Mahal kita. Maraming nagsabi na hindi pa raw ako nakaka-move on sa'yo. Kaya matagal na akong single. Kung bakit hindi kita kayang paalisin sa puso ko. Dahil mahal pa rin kita. Noong sinabi mo sa akin na isipin ko yung sarili ko at itayo ang bahay na gusto ko, nabuhayin ako ng loob. Dahil pakiramdam ko, may pag-asa pa na makabuo ko ng pamilya kasama ka. Naluluhang tumingin sa kanya si Alora bago hinaplos ang pisngi niya. Mahal kita, Kawis. Ikaw ang una at huling mamahalin ko. Tumingkayad si Alora at hinalikan si Kawis. Hinila ni Kawis ang bewang ni Alora at mas lalong pinalalim ang halikan nilang dalawa. Oh my gosh! Kayo na? Agad nalaman ni Kyra ang balita. Napatingin si Kawis kay Lander na nagkibit balikat lang. Wala akong sinabi sa kanya. Hahayaan ko na kayo na mismong umamin. Nagpigil ng ngiti si Alora at tumingin kay Kyra. Yes, Kyra, kami na. Masayang nagtatalon si Kyra at niyakap si Alora. I'm so happy for you. Yumakap si Kawis sa likod ni Alora dahilan para mapangiwi si Kyra. Ang klingi kuya ha? Komento ng kapatid niya na kinatawa nilang dalawa ni Alora. Hatid sundo ni Kawis si Kyra sa paaralan para na rin makita at makasama niya si Alora. Habang sa weekend naman ay nagde-date silang dalawa. Sinimulan ko na ang bahay natin. Nakatayo si Kawis habang pinagmamasdan ang bahay nila na unti-unti nang nabubuo. Sumandal naman si Alora sa kanya kaya niyakap niya ang kasintahan patalikod. Hindi ko in-expect na may bahay pang maitatayo sa lupang to. Ayokong tayuan to dahil naaalala kita. Gusto kong magkaroon to ng bahay kapag tayo pa rin. Ngayon ay natutupad na. Magkakaroon na rin to ng bahay. At dito natin bubuuin ang pamilyang pangarap natin. Ibinaon ni Kawis ang muka sa leeg ni Alora para hindi nito makita ang namumula niyang muka dahil sa sinabi nito. Alora. Humarap si Alora sa kanya dahil sa kanyang pagtawag. Nanlaki ang mata nito nang bigla siyang lumuhod sa kanyang harapan. Tuluyang napaiyak si Alora nang may inilabas siyang singsing. Will you marry me? Napatakip si Alora sa kanyang bibig at unti-unting tumango at napatalon-talon sa tuwa bago niyakap ng mahigpit si Kawis. I love you, Kawis. I love you. I love you. Yes, I will marry you. Masaya siyang naging sila ulit dalawa ni Alora.
ni hindi niya maisip na muli silang magkakabalikan dahil hindi maganda ang ginawa nito sa kanya. Pero kahit na ano pa ang gawin ni Alora, mapapatawad at mapapatawad niya pa rin ito dahil mahal niya ang kasintahan. Dinala niya si Alora sa bahay para doon sila mag-dinner. "Hi, teacher!" Ngumiti si Alora dahil sa masayang salubong sa kanya ni Kyra. "Madalas lang nakangiti si kuya. Mukhang may tamis na sa katawan." Natawa si Alora dahil sa pang-aasar ni Kyra sa kuya nito. Narinig kita, Kyra. "Ay, nandyan ka pala. Akala ko, statwa. Hindi kasi mawala ang ngiti sa labi mo. Ayun si kuya, in love na in love." Napailing na lamang si Kawis sa pang-aasar ni Kyra. Lumapit si Kawis kay Alora at tinalikan ang kasintahan. Sa kusina lang ako. Magluluto. Entertain her, Kyra. "Hindi ako clown." Inirapan siya ng kapatid. "Tara, teacher. Upo na tayo roon sa sala." Hinila na rin ni Kyra si Alora. Nasaan si Alora? Tanong ni Kawis kay Kyra nang mapansin niyang wala na si Alora. Nakahanda na ang mga pagkain sa mesa. "Kausap niya si Daddy." Sagot naman ni Kyra habang ang tingin ay nasa cellphone nito. Kumunot ang noo ni Kawis sa nalaman. Bakit naman mag-uusap ang daddy niya at si Alora? Sa anong dahilan? Huwag kang maunang kumain na. Sabay tayong lahat. Pinanlakihan niya ng mata ang kapatid bago umakyat sa itaas. Kakatok na sana siya nang marinig niya ang mga boses ng mga ito. Bakit ka nandito? Bakit ka pa bumalik? Akala ko ba wala ka ng planong balikan ng anak ko? Kaya ka nga umiwas at nagpakalayo-layo, di ba? Boses ng daddy niya ang narinig. Pero hindi ko pumati si Kyra. Gusto ko po siyang makita, makausap at makasama. Miss na miss ko na po ang anak ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na lumayo ka na lang at huwag ka nang babalik? Nanlaki ang tenga ni Kawis sa mga narinig. Ramdam niya ang galit at sakit na namumuo sa puso niya. Ikaw ang sinasabi ni Daddy na nabuntis niya. Hindi makapaniwalang tanong ni Kawis at binuksan ng malaki ang pinto. Nagulat ang dalawa sa loob ng kwarto nang bigla siyang sumulpot. "Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ganon, Kawis." Sinubukan ni Alora na lumapit sa kanya pero pinatigil niya ito. Subukan mong lumapit, Alora. Baka makakalimutan kong babae ka. Hindi pa ba sapat ang sinaktan mo ako? Hindi pa ba sapat ang niloko at pinagpalit mo ako? Kulang pa ba ang pagmamahal na binigay ko sa'yo? Hindi pa ba sapat ang mga iyon para lakuhin mo ako at maghanap ka ng iba? Mas matatanggap ko pang niloko at pinagpalit mo ako sa ibang lalaki. Pero sa Daddy, si Daddy ang pinalit mo sa akin. Nasaan ang digdadan mo bilang babae, Alora? Malakas na sigaw niya dahil sa galit na namumuo sa puso niya. "Makinig ka sa akin. Hindi ganon. Mali ang pagkakaunawa mo." Napatigil si Kawis at kumunot ang noong napatingin sa daddy niya nang marinig niya ang pagtawa nito. Galit niyang sinugod ito at kwinelyuhan. Seriously, Dad? Yung babaeng mahal ko pa talaga ang tinira mo? "Anak mo si Kyra." Malakas na sigaw ni Alora, dahilan kaya napatigil siya nang akmang susundukin niya na sana ang daddy niya. "Ikaw, Kawis, ikaw ang ama ni Kyra. Anak natin si Kyra." Napabitaw siya sa ama at hindi makapaniwalang napatingin kay Alora. "Aalis na muna ako. Maiwan ko muna kayo." Umalis na ang daddy niya at iniwan silang dalawa. Anong sinabi mo? "Anak mo si Kyra. Noong araw na nakipaghiwalay ako sa'yo, buntis ako noon kay Kyra. Pero hindi ko pa alam yon. Hindi ako nagloko. Hindi kita niloko. Bahal kita at hindi ko kayang palitan ka. Alam kong ayaw na ayaw mo ng LDR. Dahil iyon ang dahilan kaya naghiwalay ang mga magulang mo. Ayaw kong
Mapuno ng katanungan at pangamba ang puso at isip mo. Kaya iniwan kita at nagpanggap akong niloko kita para bitawan mo na ako. Nangaalis na sana ako. Hindi ako pwedeng tumuloy dahil buntis ako. Saka ko lang nalaman na buntis ako. Sinubukan kong lumapit sa'yo pero ayaw mo na akong makita. Hindi na rin ako hinayaan pa ni Nero na makalapit sa'yo. Wala akong choice kundi ang alagaan ng batang nasa tiyan ko. Pero hindi ko pa siya kayang buhayin, Kawis. Hindi makapaniwalang napatitig si Kawis kay Alora dahil sa mga pag-amin nito. Bakit hindi mo siya binigay sa akin? Hindi na napigilan pa ni Kawis ang mga luha niya na magsibagsakan na parang ulan. I tried, pero ayaw mo akong makita. Tapos nakita ko ng daddy mo. Kinuha niya sa akin si Kyra at sinabing siya na ang mag-aalaga. Baka magtaka ka kung bakit kahawig mo siya. Kaya imbes na sabihin ng daddy mo na inampun lang niya si Kyra, ay mas safe kung sabihin niyang may nabuntis siya at si Kyra ang bunga. Anak mo si Kyra, Kawis. Anak natin siya. Hinaplos ni Alora ang pisngi ni Kawis at tinuyo ang mga luha nito. Anak ko yung kapatid ko. Hindi makapaniwalang tanong ni Kawis. Kaya sobrang higpit mo sa kanya at ayaw mo siyang masaktan. Hindi dahil strict na kuya ka, Kawis, kundi dahil mas nalaig sa'yo ang pagiging ama mo kay Kyra. Umiyak na si Kawis sa bisig ni Alora. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Mas nanaig ang saya sa puso niya nang malaman na may anak siya at ito ay ang tinuturing niyang kapatid. Ngayong alam niyo ng dalawang totoo, sasabihin niyo na rin ba kay Kyra na anak niyo siya? Tanong sa kanya ng daddy niya kinagabihan. Napag-isipan na namin, Dad, na hindi na muna. Baka rin po kasi magulat si Kyra sa malalaman niya. Sa bagay, moment niyo pa namang dalawa. Hindi pa naman menopause si Alora. Kaya pwede niyo pang dagdagan si Kyra. Dad. Natawa ang daddy niya dahil sa nahiya bigla sa sinabi nito. What? Hindi pa ba kayo nagkakayos? Gusto ko ng apo. Lalaki naman. Maiwan ko muna kayo. Umalis na ito at iniwan silang dalawa sa kusina. Napuno ng katahimikan silang dalawa. Hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Gusto niya raw ng apo. Mahinang natawa si Alora sa sinabi ni Kawis. Tara! Lumiwanag ang mukha ni Kawis sa naging sagot ng dalaga. Tumayo silang dalawa at masayang lumabas sa kusina. Teacher Alora, nandito ka po pala! Biglang humarang sa kanilang dalawa si Kyra. Kanina ka pa po hinahanap ni Lander. Buti na lang talaga nandito ka pa po. Kailangan ko na palang umuwi. Humarap si Alora kay Kawis at nagpaalam. Gusto mo hatid na kita? Pangyaya ni Kawis. Natawa si Alora at umiling. Wag na, thank you. Umalis na ang dalaga sa bahay nila. What? Kunot noong tanong ni Kyra kay Kawis dahil sa masamang tingin na pinukol nito sa kanya. Panira ka talaga ng kaligayahan. Inirapan siya nito bago siya nilampasan at umakyat sa itaas. Napakamot si Kyra sa kilay niya dahil hindi niya alam kung anong nangyayari sa kuya niya. Ang weird mo talaga kuya, kahit kailan. Sigaw ni Kyra kahit na walang kasiguraduhan kung naririnig ba siya nito. Chinek ni Kawis at Alora ang bahay nila. Medyo nakikita na ang gusto nilang design sa bahay. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Kyra. Hinaplos ni Alora ang kamay niya dahil sa pangambang nararamdaman. Huwag kang mag-alala. Mabait ang batang anak natin. Kilala ko si Kyra. Matatanggap niya to. Hinalikan niya ito sa sentido bago niya ito mahigpit na niyakap. Malapit na ang birthday ni Kyra kaya pinagplanuhan nila ito ng maigi. Kasama si Lander at Nero sa pagpaplano sa debut ng anak niya. Hindi pa rin ako makapaniwala at kahit na ina-expect ko ng
Gagapang pabalik sa'yo si Kawis. Kayo na ulit. Napangiwi si Kawis dahil sa kauayan ng kaibigan. Makagapang naman to. Baka gusto mo namang gumapang pamunta sa hukay mo. Pagbabanta niya sa kaibigan, pero napatigil siya nang pinalo ni Alora ang hita niya para pagalitan siya. May ngiting tagumpay naman na nakaukit sa labi ni Nero. Kaya gustong gusto kita, Alora. Para kay Kawis eh. Ikaw lang ang nagpapawala ng sungay niya. May importante kaming sasabihin sa'yo. Bukod sa pagpaplano sa birthday ni Kyra. Napatigil si Nero sa pangaasar bago tumingin sa kanila. Anak ko si Kyra. Oh, may anak ko. Congrats! Masayang sabi nito. Magkakaanak na kayo. Kyra ang name. Inspired sa pangalan ng kapatid mo. Umiling si Kawis dahil hindi naintindihan ng kapatid niya ang ibig niyang sabihin. Si Kyra, na kapatid ko, ay anak ko, Nero. Ano? Ano? Malakas na napasigaw si Nero at napatayo pa sa gulat. Paano mo naging anak si Kyra? Kinuwento nilang dalawa ang lahat kay Nero para malinawan ito. Nakatulala lang si Nero hanggang sa matapos ang pagkakwento nila na parabang prinoproseso pa rin ito ang mga nalaman. Paano si Kyra? Alam na ba niya? Umiling si Kawis bilang sagot. Paano niyo sasabihin sa kanya? Hindi po namin alam, Nero. Sino pa yung may alam tungkol dito? Umupo na si Nero at kumalma. Kami, ikaw, at si Daddy pa lang. Tumango-tango si Nero sa sagot ni Kawis. Nagplano na silang lahat para sa paparating na 18th birthday ni Kyra. Maayos ng lahat. Ang venue, mga invited, ang 18 roses and 18 dance, music, catering at marami pa. Papipiliin na lang natin si Kyra sa gusto niyang maging down sa party niya. Tumango si Alora bilang pagsang-ayon. Busy na busy sa birthday ng anak nila. Pangaasar ng daddy niya na kinatawa na lamang ni Kawis. Kailangan, bonggang birthday niya. Espesyal ang kaarawan niya. Dalagang-dalaga ng anak namin. Ang bilis lang ng panahon. Kailan niyo ba sasabihin kasi kay Kyra ang totoo na anak niyo siya? Sabihin niyo na para hindi na kayo mahirapang dalawa. Pangungulit ng daddy niya na aminin na kay Kyra ang totoo. Ayos lang naman kay Kawis na sabihin ito sa kanyang anak. Pero nirerespeto niya naman si Alora dahil natatakot pa rin ito sa posibleng maging reaksyon ni Kyra kung sakali mang malaman nito ang totoo. What? Napatigil silang dalawa nang marinig ang gulat na boses ni Kyra. You are my mom? And my kuya is my dad? Anong klaseng prank to? Hinaplos ni Kawis ang likod ni Alora. Mukhang ito na ang tamang oras para sabihin sa kanyang totoo. Alora. Kyra. No, hindi pwede. Hindi na pinatapos pa ni Kyra ang sasabihin ni Alora dahil tumakbo na ito patungo sa kwarto nito. Napaiyak at napayakap na lang si Alora kay Kawis dahil sa pinakitang pagka-di gusto ni Kyra sa nalaman. Ayaw niya sa akin. Shh! Parang may ibang nalaman ng utak ni Kyra. Nakapagtataka ang reaksyon na pinakita niya kanina. Hindi siya ganun. Pagpapatahan ni Kawis sa kasintahan. Ako na ang kakausap at magpapaliwanag sa bata. Umalis na ang daddy niya at pinuntahan si Kyra sa kwarto nito. Kyra, si Daddy to. Papasok ako ha. Tahimik na pumasok ito sa kwarto ni Kyra. Umupo si Kyra at hinarap ang daddy niya. Ikaw po ang daddy ko, di ba? Hindi si Kuya Kawis. Umiling ito bilang sagot. Ako ang lolo mo at ang daddy mo, ang Kuya Kawis mo. May naon siyang kinausap nito. Napaiyak na lamang si Kyra habang patuloy na umiiling. Hindi niya matanggap ang totoo. Ayaw niyang tanggapin. Napaka-komplikado ng lahat kung sakali mang totoong mga magulang niya ang mga ito.
Pumasok si Kawis sa kwarto at niyakap ang anak niyang umiiyak. Sorry kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Tahan na, anak ko. Humigpit ang pagkakayakap ni Kyra kay Kawis. Paano? Paano po nangyari to? Naghiwalay na ang daddy mo at ang mami mo noong time na yon. Hindi ka kayang buhayin ng mami mo, kaya binigay ka niya sa akin. Dahil hindi niya malapitan si Kawis, ay sa akin siya lumapit at sa akin kanya binigay. Nasasaktan pa si Kawis sa paghihiwalay nilang dalawa ni Alora. Kaya hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Kaya inangkin ko na lang na anak kita. Dahil alam kong darating ang araw na malalaman mo rin ang totoo, apo ko. Ang daddy na niya ang nagpaliwanag ng lahat habang yakap-yakap pa rin ni Kawis ang kanyang anak. Ayaw mo ba kay Teacher Alora mo na maging mama mo? Akala ko ba gustong gusto mo siya? Ngunit tahimik lamang si Kyra at hindi sinagot ang tanong ni Kawis. Hindi tumigil si Alora sa pagguha ng loob ni Kyra kahit na iniiwasan siya ng kanyang anak. Anong gown ang gusto mo rito? 3 gowns dapat ang piliin mo, anak, para sa entrance mo, para sa dance, at para sa after party. Pinakita niya ang mga designs kay Kyra. Tahimik lang itong namili ng gusto nito. Kumain muna sila nang matapos silang mamili bago umuwi na. Hindi na sumama pa si Kawis para magkaroon ng time ang mag-ina. Hindi tumigil si Alora at mas hinabaan pa ang pasensya sa anak dahil alam naman niyang kasalanan niya ito. Lumapit si Lander kay Kyra isang araw para tanungin ito. Bakit hindi mo na nire-reply ng mga messages ko sa'yo? May problema ba tayo? Tumigil sa paglalakad si Kyra at hinarap si Lander. Tumigil ka na. Anong sinasabi mong tumigil na ako? Kumunot lalo ang noo ni Lander sa sobrang pagkalito. Itigil na natin to. Hindi, Kyra. Hanggat wala kang matibay na dahilan kung bakit gusto mong makipaghiwalay, ay hindi ako papayag. Ano bang nangyayari sa'yo? At bakit ka nagkakaganyan? Hindi naman kita sinasakal. Hinahayaan naman kitang gawin ang mga gusto mo. Bakit gusto mo makipaghiwalay? Bakit, Kyra? Napapikit si Kyra bago umalis na at iniwan siya roon. Napaupo si Lander sa malapit na bench. Napapikit siya at napasabunot sa buhok. Nalilito siya sa inaakto ni Kyra kaya wala siyang choice kundi ang lumapit kay Kawis pero nakita niyang kasama ito ni Alora kaya hinarap niya na lang ang dalawa. Bakit, Lander? Lumapit bigla si Lander kay Alora at hinarap siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Kyra. Kung bakit niya ako iniiwasan. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong mali sa kanya. Nagkatinginan sina Alora at Kawis dahil mukhang alam na nila kung bakit pati si Lander ay hindi pinapansin ng dalaga. May sasabihin kami sa'yo. Hinawakan ni Alora ang magkabilang kamay ni Lander at hinaplos ito. Anak namin si Kyra. Kumunot ang noo ni Lander at tumango. Hindi ka man lang ba nagulat? Parang nga pong anak mo siya. Kahawig niyo po si Kyra. Nang bata pa po kayo. Tapos yung kilay at mata niya ay nakuha niya kay Kuya Kawis. May duda na ako. Pero imposible. Pero ngayong umamin na kayo, napatunayan kong totoo ngang anak mo siya. Pero ano naman ang kinalaman nito sa kung bakit iniiwasan na niya ako? Tila ay nalilito pa rin si Lander sa nangyayari. Pero tila natauhan ito nang may konklusyon na pumasok sa isipan niya. Huwag niyo pong sabihin na akala niya ay… Tumango si Alora at Kawis. Napatampal na lang si Lander sa noo niya at napatawa. Kinabahan ako ron. Akala ko kung ano na kung bakit gusto niyang makipaghiwalay. Makikipaghiwalay siya sa'yo? Tumango si Lander. Oo, pero hindi ako pumayag. Gusto ko ng matibay na dahilan sa kanya. Huwag mong sukuan. May problema lang na kinakaharap ngayon si Kyra. Nalilito pa siya. Pinakalaban pa niya ang sarili niya. Ang kailangan lang nating gawin ay ang magtiis at maghintay sa pagbabalik niya.
Tumango si Lander sa sinabi ni Kawis dahil hindi naman talaga niya sinukuan si Kyra kahit ipinagtabuyan pa siya nito. Dumating ang araw ng kaarawan ni Kyra. Hinanda na ni Lander ang sarili niya kapag makaharap man niya si Kyra. Hindi nga siya nagkamali dahil nang makita niya si Kyra ay nagtataka itong lumapit sa kanya na para bang hindi nito inaasahan ang kanyang pagdating. Kahit na siya man ang boyfriend nito kaya expected na nasa party siya. "You're invited? Paano? Ayaw ni kuya sa'yo. Kaya imposibleng papapasukin ka niya sa birthday party ko." Gulat na sinalubong siya ni Kyra. Napanguso si Lander dahil sa salubong ng girlfriend niya. Grabe naman, pakiramdam ko ayaw ng birthday celebrant na nandito ako. Napagagat si Kyra sa ibabang labi niya bago nag-iwas ng tingin. Happy birthday. I wish you well, love. Bumalik na si Lander sa mesa niya at doon na lang tumambay habang pinapanood si Kyra na kausap ang ibang mga tao. Ano? Hindi pa rin. Umupo si Kawis sa tabi ni Lander at inakbayan ito. Huwag ka munang umuwi. Kakausapin namin si Kyra bago matapos ang birthday party niya. Tumango si Lander bilang sagot. Tahimik mo yata. Suko ka na. As if kaya ko naman siyang bitawan. Kung ganito lang pala ako kadaling sumuko, di sana, nung una pa lang na tinaboy mo ako, umalis na ako. Sagot naman ni Lander. Tinapik ni Kawis ang balikat ni Lander bago ito umalis para lapitan si Alora. Unang sayaw ni Kyra ay ang ama nito na si Kawis. Sunod ay ang daddy nila. Nakisali na rin pati si Nero na tito nito. Hinanda na ni Lander ang sarili niya dahil siya ang last dance ng nobya. Naglakad siya palapit dito bago binigay ang isang tangkay ng rosas dahil siya ang sasayaw sa girlfriend niya. Tahimik lang ito sa kanyang harapan. May problema ba tayo, love? Umiling si Kyra habang naluluha na. Yumakap ito sa kanya habang kasayaw niya ito. After party ay pinatawag si Kyra ni Kawis at Alora para kausapin ito. Nakasandal lang si Lander sa dingding habang nakatingin sa kanila. "Bakit niyo ako pinatawag? Hindi pa tapos ang party ko." Huminga ng malalim si Alora at kumuha ng lakas ng loob para kausapin ang kanyang anak na hindi nakakaramdam ng kaba. "Lilinawin namin ang lahat ng katanungan na namumuo sa isipan mo, anak. I'm sorry kung hindi kita inalagaan at binigay kita sa pamilya ni Kawis. Pero hindi magiging maganda ang buhay mo kung sa akin ka nanatili. Pasensya ka na anak kung naging mahina si mama. Kung sinira ko ang pamilya natin dahil lang sa wala akong tiwala sa sarili ko. Sorry kung nadamay ka sa lahat ng to." Napaiwas ng tingin si Kyra pero hindi pa rin ito natatago ang mga luha na kumakawala sa mga mata niya. "Si Lander, hindi ba kami pwede?" Umayos ng tayo si Lander nang marinig ang pangalan niya. "Hindi kami magkadugo ni Lander. Kaya pwede ang relasyon yung dalawa. Anak si Lander ng kaibigan kong namatay na. Inaanak ko siya. Dahil sana bigay kita sa pamilya ng daddy mo. Kaya si Lander na ang pinalaki ko. Kung magkadugo man kami ni Lander, sa palagay mo, hahayaan kitang mapalapit sa kanya kahit na alam kong totoo?" Natauhan si Kyra sa sinabi ni Alora bago siya napatingin kay Lander na tipid lang ang ngiting nakatingin sa kanya. "Sorry." Lumapit si Kyra sa nobyo niya at yumakap dito. "Sorry kung hindi naging maganda ang trato ko sa'yo. Akala ko kasi talaga magkadugo tayo. Akala ko, pinsan kita o ano. Hinanda ko lang ang sarili ko sa mga posibleng mangyari sa ating dalawa. Masyado kitang mahal at natatakot akong mawala ka. Natatakot akong masaktan pa, kaya habang hindi pa nila inaamin, ay umiiwas na ako sa'yo. Sorry kung sarili ko lang ang iniisip ko. Sorry kung hindi ko man lang naisip na masasaktan din pala kita, Lander. Sorry, Lander." Napatahimik si Kyra nang hinalikan siya ni Lander.
Nanlaki naman ang mga mata ni Kawis at takmang hihilahin na ni Lander nang hinila na siya paalis ni Alora roon para bigyan ng privacy ang dalawa. What the hell? Hinalikan niya ang anak natin. Sarapan natin na Laura. Gago. Makakatikim talaga sa akin ng lalaking yun. Babalikan na sana ni Kawis ang dalawa nang pigilan ito ni Alora sa paraan ng paghalik niya rito. Saglit namang natahimik si Kawis bago napabuntong hininga. Hahayaan lang po natin. Hinalikan niya si Kyra. Baka nakakalimutan mo na nagde-date pa lang tayo nang hinalikan mo rin ako. Noong 3rd anniversary natin sa kami nangyari sa ating dalawa. Hinalikan lang niya si Kyra. Kilala ko yan si Lander dahil ako ang nagpalaki sa batang yun. Iniisip muna niya kung ano ang mga gagawin niya bago siya kumilos. Natatawang paliwanag ni Alora. Napabuntong hininga na lamang si Kawis. Alam ko naman na mature mag-isip si Lander. Ayoko mang aminin pero mabuti siya para sa anak natin. Magandang pagpapalaki mo sa kanya. He is a gentleman. He is a good man. Naging maayos na ulit sina Kyra at Lander. Naging busy naman sila sa paghahanda sa kasal nilang dalawa ni Alora. Anong gusto mong design sa kwarto mo, anak? Saglit na nag-isip si Kyra sa tanong ni Kawis bago sinabi ang lahat sa architect. How about ikaw, Lander? Natigilan si Lander nang sa kanya mapunta ang atensyon. Oh? Anong ako po? Si Alora ang nag-alaga sa'yo, kaya parte ka na rin ng pamilya. At boyfriend ka ng anak namin. Dapat, may sarili ka na rin kwarto sa bahay namin. Lahat ng gusto mong design ng kwarto mo, ay sabihin mo lang sa architect. Wala sa sariling napatango si Lander. Engineer, kaya bang matapos ang bahay bago matapos ang honeymoon namin ng fiancé ko? Ngumiti ang engineer at tumango. Makakaasa po kayo, Sir Kawis. Yumakap si Kawis sa likod ni Alora habang pinagmamasdan nila ang bahay nila na unti-unting nabubuo. Mabubuo na rin ang matagal ko ng pangarap. Ang makasama ka, ang maitayo ang bahay na to at mamuhay dito kasamang magiging anak natin. Ngayon, buo na tayo. Ikaw, ako, si Kyra at si Lander sa bahay na to. Noon, nawawalan na ako ng pag-asa. Pero saka ko lang napatunayan na kung para sa'yo, ay para sa'yo talaga. Mahal na mahal kita, Alora. Wakas.